Magandang gabi po. Ito po si Grumpy Joey. Ngayon naman po is sasagutin po natin yung tanong na paano po kung hindi sinagot ni Lord ang prayer ninyo? So para sa akin po, kapag mayroon kayong prayer na sa tingin niyo talagang gustong-gusto niyo, na makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya, okey lang pag-pray niyo yun, pero kailangan po na tanggapin ninyo yung sagot ni Lord kasi talagang may mga times na minsan sagot niya yes, at minsan no, at minsan naman, wait. So kapag ang sagot ni Lord sa inyo ay no, ay hindi, so siyempre malulungkot ka, normal lang po yun, pero dapat hindi po dun matapos ang inyong emotion. Kasi hindi natin alam kung ano yung plano ni Lord na mas maganda na nilaan niya para sa inyo. Siguro sa tingin natin magandang plano ninyo, pero mas maganda talaga ang plano ni Lord kung yun ang susundin ninyo at hihintayin ninyo. Bibigyan ko po kayo ng isang illustration. Nung ako po ay nasa parang first year high school or second year high school, yung father ko ay nag-apply ng petition, nag-apply na mag-immigrant sa Australia. Ngayon, naghihintay po kami. So, siyempre, nagpe-pray namin. So, hindi po siya na-aprobahan sa madalit salita. Siyempre, nalungkot kami, nalungkot yung pamilya namin. Kasi siyempre, pag Pilipino ka, gusto mong kahit pa paano tumaas yung standard of living. So, isang way pa mang-ibang bansa. So, nung time na yun, siyempre, na-depress yung father ko, na-depress yung mother ko. Siyempre, ako rin medyo na-apektuhan, nalungkot ako. Which is, pag pinast forward ko yung buong pangyayari hanggang sa makarating ngayon ko lang na-realize na mas maganda talaga yung plano ni Lord pag hinintay mo. Kasi, katulad ngayon, nasa Canada na kami. At ang na-meet ko, ito yung magandang point doon. Kung sakali man na natuloy ako sa Australia, hindi ko po mamimit yung babae ng magiging misis ko. So, na-meet ko lang siya ng high school, doon sa school na yon, dahil hindi kami natuloy sa Australia. So, buti na lang, hindi kami natuloy kasi kung hindi ko siya mamimit, hindi ko siya magiging asawa in the future. So, ngayon siya po yung aking na pangasawa. So, ngayon, hindi kami natuloy sa Canada, hindi kami natuloy sa Australia, pero nandito naman kami sa Canada ngayon, which is maganda rin kasi mataas din ang standard of living. So, ang point ko po rito is, huwag po kayong malulungkot. Malungkot man kayo, sandali lang. Huwag nyo talagang pabain yung emotion ninyo. At patuloy po kayong humingi ng guidance kay Lord na sabihin nyo na, Lord, sabihin nyo yung totoo, Lord, medyo nalulungkot ako sa nangyari, pero maghihintay pa rin ako sa kalooban niyo. Kasi kung talagang yung puso mo yun ang gusto, pwede mo nga ipag-pray na, Lord, baguhin niyo sana yung puso ko na sumusunod sa inyo, naghihintay sa kalooban niyo. So, payo ko sa inyo, hintayin niyo lang yung kalooban ni Lord. Huwag kayong tumigil sa panalangin, huwag kayong lalayo. Kasi pag lalo kayong lumayo kay Lord, lalo kayo nagtampo, ay hindi nyo talaga makikita yung direksyon na tinuturo niya sa inyo. Kasi gagay niya kayo Tuturo niya base sa sarili kong experience. I-guide niya kayo kung saan kayo pupunta, anong gagawin mo. Kailangan maging sensitive ka lang sa kalooban ni Lord sa mga time na yon. So, sana po ay kahit paano, kahit maiksi lang po ito, may natutunan kayo rito. At muli, salamat po.